Diyos ko po, Panginoon Diyos. Itong mga taong ito, 2 billion pinatutulog lang siya sa parking. Di po ba? Pagkatapos nag-aapurahan, pakunin mo na yan. 2 billion piso, total ito 8 billion pesos cash. Panginoon Diyos, talagang palagay ko po kapag hindi pa ho tayo nagising dito sa mga pangyayaring ito, manhid ka ng Pilipino ka. Ito hong sinasabi kahapon ni Senator Ping Lacson. Ang kanya pong hinala ay ginamit ang pangalan ng presidente. Totoo daw po yung insertion na binabanggit ni Zaldico na 100 billion pesos. Mga naandoon sa listahan. Yung 81 billion ay para po sa DPWH. Diyan po ito na-assign na listahan ng mga insertions. Kasi ako nung pinakikinggan ko ito at binabasa ko muli yung transcript po ng ating interview at talaga namang nakakagigil nakakagalit. Kasi pinag-uusapan natin dito muli, pera po ninyo, pera po nating lahat, no? Ang sinasabi, it doesn't add up, no? Kasi nga, ikaw ang gumagawa ng budget, ba't ka naman magsisiksik pa ng insertions mo? Diba? Sa BICAM, dapat sa simula pa lang, isama mo na yan. Make sense? Kasi nga, the president's budget. Okay. Assuming talaga, okay, na ito po ay na-insert, na-isingit dahil sa, bakit? May tumawag. Tama? Di ba sa kwento ni, balikan natin yung kwento ni Zaldico. Oo. 100 billion insertion nga daw po ng Pangulong Marcos Jr. na sinasabi naman kahapon ni Senator Ping Lacson na may gumamit lamang sa pangalan ng Pangulo. Si resigned Executive Secretary Lucas Bersamin at si Yusek Olaybar. Ang sabi po ni Zaldico, nagsimula noong tumawag si Secretary Mena Pangandaman sa akin noong nag-uumpisa ang BICAM process. No? Nakatatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions daw na mag-insert o magpasok ng 100 billion pesos worth of project sa BICAM. At sinabi ni Sec Mena, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin. Dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na iyon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. So, nag-usap sa telepono, umano si Zaldico at itong si Adrian Bersamin. Alright, so sinasabi, ang tumawag ay ito pong si Zaldico kay Bersamin. Ito ang kwento ni Zaldico. Oo. Dalawang Bersamin po ito. Ibang Bersamin po. Ito po yung apo. Grandnephew. Okay, ngayon, meron din tayo mga katanungan dito po sa sinasabi daw po ni Bernardo kay Senator Ping Lacson. Okay, so, assuming, totoo ang sinasabi nga ni Zaldico kasi kinukumpirma, tama daw yung banggit ni Zaldico, di ba? 100 billion insertion. Fast forward tayo. Dito na po sa nangyaring insertions. At may kinekwento nga daw po si Bernardo na siya ay nag-deliver ng pera para po dito sa insertions na ito. Alright? Ang nakakainis, yun daw pong pera ay umabot sa 8 billion pesos. Na sa pamamagitan po ng 10 deliveries. From 800 million to 2 billion pesos kada delivery. Ang sinasabi daw pong paghahatid ng pera dito. At umabot mga kapatid daw po sa punto nang naipon na yung 2 billion sa isang van. At sinasabi po ni Bernardo, hindi pa kasi kinukuha daw po yung pera kasi nga may gulo sa panahon po ng kanilang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Tama. Sinasabihan daw po ni Ginoong Bernardo, kunin mo na to kasi naiipon na yung pera at matagal na nakapark sa basement ng Diamond Hotel. Ang sinasabi po dito ni Senator Lacson sa kanyang pakikipag-usap daw dito kay Bernardo na meron siyang kaukulampong lagdo yung mga remittance niya dito. Okay. Ang premise dito, ito pong si Bersamin kasama itong si Olaybar sa pagtanggap ng perang ito. Sino-sino ba itong dalawang ito? Sino ba si Undersecretary Adrian Carlos Bersamin? Tsaka itong si Try-Give Olaybar. Itong dalawang ito, ang babata pa nito, bilyon ang tinanggap nila. Saan nila dinala pera? Na sinasabing pinaniniwalaan po ni Bernardo
na bibigyan niya ng komisyon doon sa mga proyektong ito ay sosolohin lang yung pera. Kung totoo man, para sa akin, hindi lalakas ang loob mo eh. Kung walang mas mataas sa'yo na backer. Yun ang tingin ko lang dito, ha? Okay. Ganon kalalaki ang kanilang komisyon o na umabot nga ng 16%. Yung 1% nga daw sinasabi ni Bernardo, parang yun lang ang gusto, parang ipinatong lang nitong si Bersamin eh. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung date na sinasabi ay March to April delivery. Very good nga daw si Olaybar kasi nakakapag-deliver. 1 billion ang dinedeliver kay Good daw po Secretary Bonoan. Good daw po si Bernardo. Yun. Opo, kasi nga ang sabi ni Olaybar. Oo. So, 9 billion pesos. Yung 8 billion pesos was representative of 16% of the 81 billion pesos. Ang usapan initially ay 15% pero umabot ng 16%. Talaga bang itong dalawa sinolo lang yung pera? Basically nga may 15%. Kanino yun? Sabi ng iba, bakit daw po hinayaan lang mag-resign si Pangandaman at saka si Lucas Bersamin? Sabi nga, Yusek Claire, out of delicadeza. Bakit hindi daw ho tinanggal at nagdeklara ng paimbestigahan yan? Kasi isinasangkot dito. Ba't ito ho ay akusasyon pa lamang? Pero kung pagbabasehan mo nga yung sinasabi ni Senator Lacson at itong kwento nga ni Bernardo na may mga kaukulad daw puding listahan ano po ng kanyang deliveries, kaya nga ikay magtatanong ngayon, di po ba? So, pinag-resign. Ang tanong dito sa ICC, iimbitahan nyo ba ito?